Magandang araw! Ako po ay si Donna Margo Sofia Cisa Biroba mula sa Grade 6 Orchids. At ngayon, ipepresenta ko ang ilan sa mga Pilipinong nakipagdigmaan para sa kalayaan ng Pilipinas. Una, si General Emilio F. Aguinaldo na nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya noong 1896 hanggang 1898. At sa mga Amerikano noong 1898 lamang. Unang Pangulo ng Republikang Pilipinas, binansagang General Miong na nagpahayag ng kalayaan ng bansa laban sa Espanya. Miyembro ng Katipunan bilang tiyente at pagtagal ay naging general. Sunod naman ay si General Antonio Luna. Ang pangunahing mga nagawa niya ay nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya, Commander-in-Chief sa panahon ng pamumuno ni Aguinaldo. Pinangunahan ang pakikipagdigma laban sa Amerikano. Pinakamagaling na general sa panahon ng Revolusyonaryong Pilipino. Miyembro ng La Solidaridad noong panahon ng propaganda. Sumuong sa mahigpit na labanan sa La Loma. Binansagang the Fiery General. Aquino. Tinaguri ang Tandang Sora dahil sa 84 taong gulang na noong sumiklab ang himagsikang 1896 na pinamunuhan ni Andres Bonifacio. Inalagaan at kinupkop ang mga katipunero na pinamumunuhan ni Bonifacio noon. Tinanggihan ang ibinibigay na pensyon ng mga Amerikano. Sunod, General Miguel Malvar. Mga pangunahing nagawa. Naging pinunong general ng Batangas. Nakipaglaban sa himagsikan laban sa Espanya. Senior office, siya ay nakipaglaban sa Zapote Bridge laban sa Espanya. Komandante General na nakipaglaban sa imperialismong Estados Unidos. Lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. General Vicente Lucban. Pinamahalaan ang Samar at Leyte noong unang Republika ng Pilipinas. Pinamuno ng hukbong nakipagdigma laban sa mga Amerikano sa Timog Luzon. Namuno sa pakikipagdigma laban sa Amerikano sa Balangiga, Samar, kung saan natalo ang mga Amerikano. Sunod, si General Gregorio del Pilar. Ang mga pangunahing nagawa. Pinakamabatang general sa edad na 24. Lumaban sa himagsikan laban sa mga Amerikano. Nagtungo sa Pasong Trinidad kasama ang 60 na kawal upang ipagtanggol ito at hadlangan ang mga tumitigis laban kay Aguinaldo na mga Amerikano. Binansagang bayani ng Tirad Pass. Nanguna sa pag-atake sa Quarrel ng mga Espanyol sa Paombong. Naging mensahero ng mga propagandista, mahusay na general na tumulong sa pagtakas ni Emilio Aguinaldo. Tinagurian siyang King Leonidas ng Pilipinas. Sunod, Apolinario Mabini, kinilala bilang utak ng himagsikan, binansagang dakilang lumpo, tumangging manumpa sa kilalanin ang kapangyarihan ng Amerikano kung kaya't naitapon siya sa Guam. Aktibong miyembro ng La Liga Filipina at isinulat ang pagbangon at pagbagsak ng himagsikang Pilipino. Macario Sakay, lumaban sa himagsikang laban
sa Espanyol at digmaang laban sa mga Amerikano. Nagpatuloy ng pakikipaglaban sa Amerikano kahit nahuli si General Aguinaldo na nagtatag ng naging ama ng Republikang Tagalog. Sa bulo bundukin ng Sierra Madre. Binadsagang siyang tulisan ng mga Amerikano na italaga bilang Pangulo ng Dapitan na isang seksyon ng Katipunan. General Artemio Ricarte. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanyol, pinamunuan ang pag-atake sa kampo ng mga Espanyol sa San Francisco de Malabon. Hindi kinalala ang kapangyarihan ng Amerikano kung kaya't naipapatapon siya sa Guam. Bumuo ng hukbong revolusyon laban sa Amerikano nang siya ay lihim na bumalik sa bansa. Ipinatapon sa Hong Kong dahil sa pagtanging manumpa sa bandila ng Amerikano, nakilala sa tawag ng Vibora. General Francisco Macabulos. Mga pangunahing nagawa. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Tarlac. Nagtatag ng sangay ng katipunan sa Tarlac. Nagtatag ng sariling pamahalaan sa gitnang Luzon matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Namuna sa pakikipagdigma sa Pampanga at Nueva Ecija. Francisco Soliman ang kaniyang inilagda noong pumirma sa Konstitusyong Biak na Bato. General Mariano Lan. Mga pangunahing nagawa. Lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Nueva Ecija. Namuno sa mga pakikipagdigma laban sa Amerikano sa Maynila. Sumapi sa katipunan at nakitipon ng 3,000 tauhan sa pagsalakay sa garison na San Isidro noong Setyembre 2, 1896. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking paliwanag sa mga Pilipinong nakitulong para sa kalayaan ng Pilipinas. Maraming salamat po.